Nasa bahay ako ngayon, nung dumating ako, hindi ko inaasahan ang makikita ko. Ang magulang ko parehong may sakit at ang bahay ang gulo. Tinignan ko ang ref nila na mailaman naman, sabi nila ilang araw na silang may trangkaso. Hindi naman sila makabili ng gamot dahil nga may sakit sila. Sinubukan daw ni mama pero nahilo siya, kaya di na itinuloy. Pinainom ko muna sila ng gamot tapos nagluto ng pagkain nila, hindi pa daw sila kumakain. Habang hinihintay kong maluto ang pagkain ay naglinis na muna ako, maayos na ang lahat, sakto naman naluto na ang pagkain. Pinaghainan ko na sila at inisa-isa silang dinalhan ng pagkain. Kita mo sa kanila na kahit papaano ay mailakas na di tulad kanina na walang kalakas-lakas. Akala ko nakalimutan mo na kami, sabi ni Papa, bakit ko naman sila kakalimutan? Magulang ko pa rin sila kahit naging masama sila sa akin. Dito muna ako titira kung okay lang ho, tumango sila. Pahinga na po kayo, gigisingin ko na lang kayo mamaya para uminom uli ng gamot. Humiga na sila at inayos ko na yung kumot nila. Pumayat sila at ang laki ng itinanda ng itsura nila kinabukasan. Kahit puyat ako kakaalaga sa kanila ay nagluto pa rin ako ng makakain nila. Nakita kong papalapit si Mama. Okay na po ba kayo? Huwag niyo masyado pilitin ang sarili niyo, sabi ko, umupo siya. Okay na ako, si Papa mo lang ang hindi pa ng konti, sagot niya. Tinimplahan ko ng kape. Papasok ka na ba? Tanong niya. Mamaya pa po ang pasok ko, saktong maluluto ko muna ang pagkain niyo bago ako umalis. Yung gamot niyo inumin niyo pa rin, sabi ko, nakatingin lang siya sa akin. Hindi ka pa rin nagbago, napakamaalaga mo pa rin, sabi niya, umiti lang ako ng tipid. Ang ate mo kamusta? May trabaho na siya at stay-in sila ng anak niya, mukhang mabait yung amo niya, sagot ko. Ganun ba? Kung nakakakaabala ang anak niya, maaari namang niyang ipunta dito at kami muna mag-alaga. Ngumiti ako, mukhang naisip nila Mama ang pagkakamali nila. Maay pagkakamali din kami at alam namin iyon, pero sila kasi hirap silang tanggapin. Sasabihin ko po sa kanya, tumango siya, luto na ang pagkain nila kaya kinuha ko na ang bag ko. Aalis na po ako, yung gamot niyo, tumango siya, lumabas na ako at pumunta na sa sakayan. Nakarating na ako sa eskwelahan, dumaan muna akong kantin para kumuha ng juice nang may nakita akong pamilyar sa mukha sa news. Ehis Company, matagal na palang pinagnanakawan ng kamag-anak na may-ari ng Ehis Company na si Ivan Mendez. Matagal na umanong niloloko ang kanyang pamangkin at sa tagal ng panahon na iyon ay nalaman ni Ivan Mendez ang ginagawang masama sa kumpanya nito. Madaming nagsasabi na huli na nang malaman niya dahil nalimas na at nangangamba sa pagsara nito dahil malaki din ang iniwang utang ng kumpanya. Sa ngayon hawak na ng pulis ang kanyang tiyahin, patuloy lang ako sa panunood ng may tumabig sa tagiliran ko, si Annie Gans pala. Mukhang mahirap na ang asawa mo, sabay higop ng inumin niya. Labas na ako doon, sagot ko, naglakad na ako palabas. Paano ka magiging labas? Asawa ka niya at nilingon ko siya. Hindi niya ako tinuring na aasawa, sagot ko uli. Pero ikaw tinuring mo. Tama, ngumiti pa siya. Hay nako, mag-umpisa na ang klase ko, mabuti na lang nakalusot ako doon. 2 lang ang klase ko ngayon kaya maaga akong makakauwi. Palabas na ako sa gate nang makita ko si Annie Raven na mukhang hinihintay ako. Kanina pa po kayo, tanong ko. Narinig mo na ba yung balita? Tumango ako. Gusto ko sanang alamin kung kamusta na si Ivan pero mukhang hindi niya ako gugusto makita ngayon kaya okay lang bang kamustahin mo siya ngayon? Hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon, kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Maaga pa naman po kaya pwede ko siyang puntahan pero nasa kanya pa rin kung gusto niya akong makita, sagot ko, tumango naman siya. Pinuntahan ko siya sa may kumpanya niya. Napakatahimik sa loob P4 o pagloob mo ang daming mga tao na nagmamadali sa ginagawa nila. Hindi nila ako napansin na nakataas ako at hinanap ko yung opisina ni Ivan. Papasok ako sa isang room nang makita ko siyang nakatayo sa labas na nakatingin sa taas, nilapitan ko siya at doon niya palang ako napansin. Bakit ka andito? Tanong niya. Tinitignan ko kung kinakaya mo pa, sagot ko. Kinakaya ko naman kaya makakaalis ka na, naningkit yung mata ko. Kahit kailan napakalamig niya pa rin sa akin. Mabuti naman kung ganun, sige aalis na ako, tumalikod na ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Aasikasuhin ko ang annulment natin habang may pera pa ako. Ayokong makulong ka sa apelyido ko, kumirot ang puso ko. Akala kong sasabihin niya dito lang ako at kailangan niya ako pero mali ako. Mabuti at naisip mo iyon, ayokong makulong sa isang taong walang pakiramdam. Pinakawalan niya ang kamay ko.
at naglakad na ako palayo. Habulin ako o tawagin man lang ako sa pangalan pero nakalayo na ako ay wala pa rin akong narinig mula sa kanya. Lumabas na akong kumpanya nang makita kong ang daming mga pumapasok at nagkakagulo na. Hindi ko alam ang nangyayari pero mukhang malaking problema. Nakipagkita na ako kay Ems, Raven at sinabing okay daw siya. Sinabi niyang okay siya, tumango ako. Ibig sabihin ay hindi siya okay, kumunot ang noo ko. Hindi nagsasabi si Ivan na okay siya. Ayaw ni Ivan na malaman ng iba kung ano ang nararamdaman niya, napabuga ng hangin si Raven. Sa ngayon, wala tayong magagawa ngayon kundi siya lang ang makakasolusyon sa problema na ito. Sana lang malutas niya. Ang hirap pala mag-isa, ngayon ko nalaman kung gaano kahalaga si Raven at kung kailan kailangan mo ang asawa mo para damayan ka but deserve this, ako mismo ang nagtaboy sa kanila papalayo sa akin. Sir, andito na po ang kukuha ng kumpanya, napapikit ako, sa isang iglap yung pinakamamahal na kumpanya ng magulang ko. It was too late, hindi na kayang i-recover pa ang kumpanya dahil napabayaan ito. Ang akala kong alagang-alaga ay hindi pala, unti-unti lang palang inuubos ang kumpanya. Yung karangyaan pala nakadepende sa'yo kung paano papahalagaan dahil once na naagkamali ka mawawala ito. Hindi siya katulad ng relasyon na pag nagkamali ka o nasaktan mo ay maari mo pang habulin at maaging kayo. Ngayon ang meron lang ako ngayon ay ang bahay ko at kotse, tumayo ako at inilibot ang mata sa opisina. Hindi ko man lang naranasan kung paano ito patakbuhin. I'm sorry mama and papa, masyado akong naging kampante at masyadong nagtiwala. Okay, lumabas na ako sa opisina ko at nakasalubong ko si Raven, naglakad ako papalapit sa kanya. Mukhang ang pinili mo ay ang makakabuti sa lahat kaysa maging makasarili ngayon, sabi niya. This is the only I can para sa kanila, sagot ko. What is your plan now? Continue new studies and start new one, tumango siya, may iniabot siya sa akin. Alam kong pati ang pera mo ay ipinangbayad mo para sa iweleo ng mga tao. Itinago ko ito para kung sakaling dumating ka sa ganitong sitwasyon, ay may huhugutin ka. Kinuha ko at inilabas sa may folder, isang bank account. Ibinigay yan ng mama mo na ibigay ko sa'yo, pero nagdesisyon ako na itago muna, tama nga ang naisip ko. You can build your own company, nasa iyo na kung saan mo gagamitin pero sana this time wag ka nang magpakampante dahil sa panahon ngayon walang permanente at lahat ay nagbabago batay sa kung paano mo papatakbuhin ang buhay mo. Tumalikod na siya at iniwan ako, tinignan ko ang laman ng account at napakabait ng mama ko para bigyan pa ako ng ganitong pera. Mabuti na lang din ay binigyan niya ako ng isang tulad ni Raven na hindi nasisilaw sa pera. A year past year, I continue in a life na hindi nakasandal sa iba. Simula nung nakuha ko ang diploma ko ay nag-isip muna ako ng maigi kung saan ko dadalhin ang pera. Naisip kong magtrabaho muna ako para malaman ko kung ano ang pakiramdam para kung magpapatayo man ako ay alam ko ang mga diskarte at kung ano ang dapat na iwasan. Even ano, may naisip ka na bang marketing strategy? Tanong ng head namin. Ongoing pa po ako sir, kumunot ang noo niya. Even naman binigyan kita ng isang linggo, ang sabi mo ongoing tapos ngayon ongoing pa rin. Kung hindi mo kaya sabihin mo sa akin at ibibigay ko sa ibang marketing, galit niyang sabi, hindi ako nakapagsalita. Okay, ganito na lang sa iba ko na ibibigay dahil wala akong maasahan sa'yo. Heto, ito na muna ang bago mong trabaho, habang wala pa tayong nahahanap na editor, iniwan niya sa mesa. Dito sa kumpanya na ito pwede ka nilang ilipat agad sa ibang trabaho which is mali. Kung ano ang inaplayan mo dapat iyon ang trabaho mo, hindi ko alam kung bakit nagtitiyaga ako dito, dahil na din siguro para alam ko ang mga mali na hindi dapat gawin sa kumpanya ko. Excuse me po, ako po yung bagong editor, napatingin kami sa may pintuan. Follow me INA office, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil napakaliit talaga ng mundo para sa amin. Dito pa talaga siya nag-apply. Sa dami ng kumpanya na pwede niyang pag-applyan. Nabalitaan ko nakaka-graduate niya lang last month, short course lang ang kinuha kaya natapos siya ng maaga pero bakit hindi yung natapos niya ang inapplyan niya at editor pa. Lumipas ang ilang minuto, lumabas na sila sa opisina at lumapit sa akin, nakatingin lang ako sa kanya, even siya ang makakasama mo sa trabahong binigay ko, 2 na kayo dyan at imposibleng hindi nyo pa yan matapos ng 1 linggo. Tandaan nyo 1 linggo lang dahil ang dami pang trabaho na nakatambak, naglakad na siya palayo. Naglakad na siya papunta sa may mesa niya at inayos ang gamit niya, ako naman ay inuumpisahan ng mag-edit para sa advertisement. Nagulat ako nang bigla siyang lumapit at tinignan ang ginagawa ko.
Masyadong light ang pagkakagawa mo, mas okay kung bibigyan mo ng dark color ang highlighted na ibinigay sa'yo, sabi ni Tyra. Nakikita mo naman 'di ba walang ibinigay, sagot ko. Ha? Meron ito o, turo niya, kumunot ang noo ko. Simple statement lang yan, sabi ko. Pero yan ang panghuling bagsak niya, ibig sabihin dapat bigyan mo ng exposure, kasi sa panghuhuli nakukuha ang ibang tao, lalo na sa ads, tinignan niya ako, napaurong yung mukha ko dahil ang lapit niya. Do your own tapos pagkumpara natin after natin matapos, umiling siya, teamwork is the key, hindi tayo matatapos kung magkakanya-kanya tayo, ano ka ba? We need to be open sa lahat ng pwedeng gawin para makuha natin yung best outcome. Ngumiti siya, iniwas ko ang tingin ko. Okay, ikaw muna at susundan ko pagkatapos mo, tumango siya, inumpisahan na nga niya. Ngayon ko lang siya nakita ng malapitan sa kabila ng pagiging mag-asawa namin, hindi ko kasi siya tinitignan at mailap ako sa kanya noon. Hindi rin kami nabibigyan ng panahon na mausap bilang asawa dahil laging may issue. Kamusta ka na? Bigla niyang sabi habang nakatutok sa computer. I'm good, maikli kong sagot, mabuti naman, tuloy lang ang buhay sa kabila ng nangyari, ikaw kamusta na? May ka na? Tanong ko, nagulat ako sa tanong ko. No, meron. Nakakalungkot lang yung nangyari kay Ivan, kaya mahirap magtiwala kahit kamag-anak mo pa iyan dahil hindi mo alam kung paano ang takbo ng utak nila. Minsan din wag masyadong makontento lang pat hindi ikaw ang naghihirap doon sa pera. Inayos ni MEC Raven yung annulment namin para mas mapabilis at simula nun ay mga balibalita na lang ang naririnig ko tungkol kay Ivan at hindi na kami nagkikita pa hanggang ito nga, nagtagpo na naman yung landas namin. Ikaw kamusta na? May DA ka na? Tanong niya. Ethan. Meron, sagot ko, nagkaroon ng konting katahimikan sa pagitan namin. Mabuti naman, sagot niya, tumango ako at hindi na umimik, nagtrabaho kami maghapon at ang dami namin pinag-uusapan. Minsan, hindi kami magkasundo hanggang sinusubukan na lang namin hanggang nalalaman namin na pangit pala ang naiisip namin. Bukas na natin ipagpatuloy, tumango ako, bumalik ako sa mesa ko, akala ko may sasabihin pa siya pero dumiretso na siyang alis, hindi pa rin siya nagbago. Napakalamig niya pa rin kung mangtrato. Lumabas na ako nang makita ko si Kobe na naghihintay sa labas. Pasakay na ako nang makita ko yung sasakyan ni Ivan na dumaan. Dito siya nagtratrabaho, tanong ni Kobe. Nagulay nga ako nang makita siya dito, sagot ko, tinignan ko siya. Bakit ka ganyan makatingin, tanong niya. Okay lang naman siguro sa'yo, total ex-husband ko na siya, napangiti siya. Naman, walang kaso yan sa akin. Hindi ako maiiso na tao, sagot niya, umiti ako at pinindot ang ilong niya. Hinatid niya na ako, kakain sana kami sa labas, pero may emergency siyang pupuntahan, kaya inihatid niya na lang ako. Naabutan ko si mama na nagluluto ng ulam, kung iniisip niyo kung nasaan na yung kapatid ko. Kasama na namin sila dahil hindi nagtagal sa trabaho, masyado daw silang pinapahirapan doon. Kumbaga wala na sa trabaho nila yung pinapagawa, tapos pagkainan na, walang tirang pagkain kaya minsan gutom sila pag matutulog, dumaan si Ani dito. Dalawin mo naman daw siya o day off mo, sabi ni ate. Hindi ko lang sure pero tatawagan ko na lang siya mamaya. Pumasok na ako sa kwarto ko at nagpalit, kinuha ko yung laptop na bigay ni Kobe sa akin. Napaglumaan na daw niya pero parang hindi naman kasi bagong-bago pa. Nag-search ako ng pwedeng makatulong sa amin, masyado kasing metikuloso yung ads at dapat unike para magustuhan ng iba. Inililista ko yung mga nakukuha ko at pinipikturan ko nang nakatanggap ako ng messenger. Check this, parang maganda ilagay sa ads, napangiti ako, hindi lang pala ako ang nagsisearch at same kami ng natipuhan. Maganda, dagdagan na lang natin ng konti para mas gumanda, sagot ko sa messenger. Okay, nilik ko yung sinabi niya pero bakit ganito, naghihintay ako ng message niya pa rin, napabuga ako ng hangin at nag-offline na lang ako. Napahiga ako sa kama, gugulo na naman ang isip ko, ano ba yan? May Kobe na ako kaya heart, umayos ka. Kinuha ko na lang yung phone ko at tinawagan si Ani. Wah! Bakit ngayon ka lang tumawag, sabi niya. Bakit ba kasi ako ang pinaglilihian mo? Ang dami naman dyan. Gulat na gulat ako nang marinig ko na buntis siya at tinakbuhan siya ng ama ng bata. Galit na galit daw yung papa niya pero wala nang magagawa dahil tapos na. Tinatanong ko nga yung itsura nung lalaki pero ayaw niyang ipasabi kaya hinayaan ko na lang. Pero ako naman yung pinaglilihian niya. Minsan nga nagugulat ako na sinusundo ako ni Kobe dahil tinatawagan pa daw siya ni Ani para makiusap na dalhin ako sa kanya.
Yung isa naman nakukulitan daw kaya pinagbibigyan, ako na nga humihingi ng sorry dahil sa naaabala na namin siya. Puntahan mo naman ako, gusto kitang makita, malambing niyang sabi. Busy ako, gigikik trabaho na kasi ako, sagot ko. Tara naman sige na pakiusap niya. Hindi muna ngayon, pasensya na talaga may inaasikaso pa ako, at unang job ko iyo, kaya ayokong madismaya naman sila sa akin. Tuot-tuot-tuot pinatayan ba naman ako ng phone, ganito talaga siya, kaya naintindihan ko. Pasensya na lang kasi buntis siya at kalakasan ng paglilihi niya, nag-search uli ako nang may kumakatok sa pintuan ko. Tera, boylet mo nasa labas, kumunot ang noo ko, akala ko ba may emergency siya? Bakit siya andito? Kobe. Akala ko may importante kang gagawin, sabi ko. Ani, call me, natawagan ka, gusto kanya uli makita, kumunot ang noo ko. Pinuntahan niya ako para dalhin kay Ani kapalit ng importante niyang gagawin. May ginagawa ako, first project ko ito, sabi ko. Kahit saglit lang isabi niya, bakit ganito naman siya ka-concern kay Ani? Sorry pero, pagbigyan mo na, bawal ma-stress ang buntis Tyra. Parang di mo naman kaibigan yung tao, hindi ko alam kung bakit siya ganito ngayon. 15 mins lang maibibigay ko, tumango siya at lumabas na kami, hindi na ako nagpalit dahil saglitan lang naman ako. Nakarating na kami sa bahay nila Ani at hinihintay na kami sa sala agad, sobrang saya niya nang makita ako. Sinabi ko din na saglitan lang ako dahil busy ako. Sabi ko na nga ba Kobe lang katapat mo, ngiti niyang sabi, tinignan ko si Kobe na nakatingin sa amin. Teka kuhanan kita juice, hindi na, ako na, sabi ko, tumayo na ako at iniwan sila. Kukuhanan ko din kasi si Kobe, natapos na akong magkuha ng juice nang makitang magkalapit yung dalawa. Parang inaalaya ni Kobe si Ani, nakaramdam ako ng kirot. Hindi naman sila ganito ka-close noon, lumapit ako at nugulat sila, kaya agad silang naghiwalay. Nahilo lang ako Tyra, sabi Ani, tumango ako at mumiti sa kanila sa kaininom yung juice. Tawag ko, kanina pa kasi siya tulala. Enan? Focus, 3 araw na lang magsusubmit na tayo, sabi ko, tumango siya at siya naman ang nagpatuloy sa ginagawa ko. Is it normal na makita mong masyadong close ang kaibigan mo at ang iye mo? Tanong niya habang nakaharap sa computer. Nope, napatigil siya at nilingon ako. Anong rason para maging close sila? Kung nakilala mo silang close na maintindihan mo pero kung biglaan there is something between them, humarap na siya sa my computer. Buntis ang kaibigan ko at hindi ko alam kung nagiging ilang ako sa pag-isip pero every time na lang na gusto ako makita ni Ani dahil pinaglilihian niya nga ako ay meron siya para sunduin ako at dalhin sa kanya. Pero imposible merong something dahil hindi naman sila nagkikita nung nililigawan ako ni Kobe, sabi niya. Sa akin siya lagi nakafocus, nilingon niya uli ako na gulong-gulo na, you have the answer already but you're just being in denial because you love him and you can't lose him, KSA. What a denial person. Hindi nila kayang gawin yon sa akin, sabi niya, tinaasan ko siya ng kilay, they did it, just accept the fact, no, hindi ko inaasahan ang pagsigaw niya. Kaibigan ko yung isa tapos yung isa is Yeko, imposible namang pareho nila ako niloloko at talagang binuntis niya pa. Tapos ang ayos-ayos ng pakikitungo nila sa akin na parang walang ginagawang kalokohan, angal niya. Anong klase silang tao kung ganun? Esanan? Kaya malabong lolokohin nila ako, no choice lang si Kobe, kaya ganun, tumango na lang ako, ayokong kausapin ang isang taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa namin, uwian na namin at anlakas pa ng ulan. Paalis na ako habang si Tyra ay may ka-text. Hinayaan ko na lang at lumabas na ako, tinignan ko yung sapatos ko mababasa ito pag sumulong ako, sayang naman. Patilian ko lang saglit bago ako pumunta sa sasakyan. Bakit andito ka pa? Mababasa yung sapatos ko pag sumulong ako agad kahit may payong ako, sagot ko. Parating na ba sundo mo, dugtong ko, umiling siya. Hindi niya ako masusundo, may business tour daw, tumango ako. Gusto mo bang sumabay sa akin, in just being gentleman, kahit wala ako noon? Hindi na, may sasaglitin lang ako, sabi niya, sasaglit sa bar, kumunot ang noo niya. Yes. As if naman hindi kita nakasama noon para hindi ko alam ang galawan mo. Kahit naman hindi tayo nagpapansinan ay may alam pa rin ako sa'yo kahit papaano napangiti siya. Talaga ba? Parang wala nga noon, sagot niya, Iray, iyon na lang sagot ko. Ano tara na? Akala ko ba ayaw mo mabasa ang sapatos mo? Tanong niya, yumuko ako at hinubad ko yung sapatos ko at medyas saka ko ipinahawak sa kanya.
Seryoso ka? Mas okay nang mabasa ang paa mo kaysa ang sapatos mo. Yes, may alkohol naman ako at pamuna sa car. Lumapit ka sa akin para di ka mabasa, lumapit naman siya sa akin. Yung sapatos ko, baka mabasa paalala ko, niyakap naman niya. Pasimple na lang ako na hindi natuwa sa ginawa niyang iyon, nakasakay na kami sa kotse at inalkoholan ko na ang paa ko bago ko pinunasan para maisuotpok na yung sapatos ko. Ang arte mo, sabi niya. Mas okay nang maging maarte kaysa manloloko, sagot ko, inirapan naman niya ako. Pumunta na kami sa isang chillin bar, ayoko sa may sayaw-sayaw baka kasi malasing ito at magsasasayaw sa harap. Nag-order na ako, ang usapan namin saglitan lang kami para pampainit dahil nga malakas ang ulan. Ivan, bakit wala ka pa eh? Hindi ko alam, siguro hindi pa nakikita ng puso ko yung puso na para sa kanya, natawa siya sa sagot ko. Ang corny nun, napangiti na lang ako ng konti. Gwapo ka pala pag mumingiti, kumunot ang noo ko, kahit hindi ako ngumiti gwapo ako, sagot ko, napailing na lang siya at nagkaroon ng konting katahimikan sa amin hanggang nagsalita uba siya. Ivan, bakit ka nga ba nagbago bigla? Ang ayos ng una natin, bakit bigla ka na lang umiba? Seryoso naman yung tanong niya ngayon. Hindi ako nag-iba, ipinakita ko lang kung ano ako, Tyra, ipinakita mo. Kung ipinakita mo, bakit hindi ko makita? Bakit lagi kong hinuhulaan kung ano yung gagawin mo o kung ano ang sasabihin mo, maski yung nararamdaman mo sa akin ay hinahagilap ko din, tinignan ko siya. Ang hirap mong basahin, gusto kitang makilala. Gusto ko maging isa tayo pero bigla kang nagbago at naging malamig ang pakikitungo mo sa akin, may nagawa ba akong mali? May, dahil nasa part pa ako sa buhay ko na iniisip, wala namang mawawala sa akin. Nakukontento na ako sa kung ano meron sa akin. Hindi ko inaalam na may mga kaya pa akong gawin, na may dapat akong pahalagaan, at in denial din ako noon sa kung ano ang nararamdaman ko. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na awa lang itong nararamdaman ko, at hindi pagmamahal. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na hindi siya mawawala dahil kasal na kami maski ganito ako. I'm innocent when it comes to experience, kaya nga nung sanabi mong gagawin natin yon. Napaisip ako dahil paano nga ba gawin? Ikaw ang unang babae sa buhay ko at ikaw ang unang karelasyon ko at isama mo na din siguro ang selos, kumunot ang noo niya. Nakikita ko kasing mas komportable ka pa sa iba kaysa sa akin at iniisip ko na ganito ka at hindi mo iniisip na mag-asawa tayo, which is mali. Ako tong umiiwas at ako itong ayaw ipakita kung ano ako eh. Hindi ako nagpakatotoo sa nararamdaman ko at iniisip na lang naawa ang lahat kahit alam kong mahal na kita. Ngayon lang kami nagkaroon ng heart-to-heart. Ay mali, ano na naman ba itong iniisip kong heart-to-heart? Nagkaroon lang ng linaw ang lahat, wala naman ng magagawa dahil nakaraan na iyon. Tama na, uwi na tayo, umiling ako. Ayoko pa, isang bucket pa last na, ninisyan ko siya. May trabaho pa tayo bukas, baka hindi tayo umabot sa submission, sumimangot ako. Sige naman na oh. Ngayon lang tinaasan niya ako ng kilay. Ayan ka na naman sa pagsusungit, sige na, inirapan niya ako. Okay, tinawag niya yung waiter at umorder, napangiti naman ako. Sinundan ko ng tingin yung waiter nang may mapansin ako, ano ginagawa niya sa lugar na ito? Wait lang Ivan tumayo ako at sinundan yung taong iyon, hindi ako nagpahalata na sinusundan ko siya hanggang may makita akong pamilyar uli na mukha. Ano ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo uwi na ako, rinig kong sabi. Kanina pa yung uwi ka na, ang tagal mo. Gusto ko ng spaghetti, sagot naman niya. Okay, paalam lang ako sa mga kasama ko, pumasok siya sa may VIP at maya lang saglit lang lumabas na siya. Lika na, uwi na tayo baka mapano pa si baby natin pag nagtagal ka dito. Napako na ang paa ko sa narinig ko, hindi ko na din sila sinundan dahil napakalinaw ng narinig ko mula sa kanya. Naikuyong ko ang kamao ko at tumulo na ang luha ko, so totoo yung akala ko. Totoo yung mga iniisip ko. Hindi ako kumbinsado na kaya nilang gawin ito pero kitang-kita ko. Rinig na rinig ko at malinaw sa akin pero bakit? Bakit patuloy sila sa panloloko sa akin? Kung pwede naman ang tapusin. Bakit? Bumalik ako sa mesa namin at nilagok-lagok yung beer. Hindi ako tumigil sa pag-inom kahit tumulo-tulo pa sa bibig ko. Gusto ko makalikutan yung narinig ko, gusto ko burahin yung nakita ko. Tama na, inagaw ni Ivan, tinignan niya ako. Hayaan mo ako pwede. Gusto ko makalimot, inagaw ko yung alak at ininom ng ininom, hindi na niya ako pinigilan at uminom ako habang umiiyak. Lintik na sound trip yan, mas lalo akong naiiyak hanggang humagulhol na ako.
Kahit anong gawin mo, hindi mo makakalimutan. Feel it and learn from it para makalimutan mo dahil part iyon ng paglimot. Hinawakan niya ang batok ko at isinandal sa dibdib niya. Umiyak naman ako ng umiyak. Nasa kotse na kami at patuloy pa rin aksero sa pag-iyak pero hindi na paghagulhol kundi tahimik na lang na lumuluha. Madaling araw na ata dahil kanina pa ako umiiyak at ramdam ko ang pamumugto na ng mata ko. Nagugutom ako, sabi ko. Kain tayo, gusto mo? Tanong niya. May mga bukas namang kainan, lalo pat 3, na finilingon ko siya. 3:00 na pala at ilang oras na din pala akong umiiyak at ilang oras din niya akong sinasamahan. Kahit fast food na lang, umiling siya. May alam akong steakhouse na open sa ganitong oras, maganda on place at sobrang sarap ng ice cream, parang natakam ako, tumango ako at in-start na ang sasakyan. Habang nasa daan kami, inayos ko naman ang sarili ko, minasahe ko ang mata ko na halos papikit na dahil sa kakaiyak. Medyo okay na ang itsura ko, sakto naman na andun na din kami. May ganito palang place, tanong ko. Yit said, upo na tayo, inabutan kami ng menu. Isang galoon na ice cream tapos steak sa katiya, at pakidagdagan na rin ng ribs, order agad ni Ivan, nakatulala lang ako sa kanya. Ganon din sa kasama ko, thank you, ibinalik na yung menu at umalis na yung waiter. Isang galoon. Meron ba silang galoon dito? High-end resto ata ito, hindi grocery, sabi ko, napailing na lang siya. Just wait, panigurado kulang pa yung ice cream sayo. Sa dami ng tubig na nawala sayo, kailangan mong palitan agad dahil puro alat, palitan mo ng matamis para naman sumaya ka, inirapan ko siya, nagagawa niya pang mang-asar sa ganitong sitwasyon. So ano na plano mo, pang-iiba niya? Ano pa nga ba? Pag nasaktan dapat mag-move on, ganun naman ginagawa ng mga broken-hearted o kaya naman mga niloko, sagot ko. I mean, ano na plano mo sa dalawa? Hahayaan na lang. O kukumprontahin sila, napaisip ako, hindi ko din alam basta ang gusto ko matapos tong kalokohan na ito. Hindi ko alam, ano nga ba, balik na tanong ko. Ano ba dapat ang ginagawa sa mga taong manluloko? Either saktan sila o makipag-break at kalimutan na lang ang mga ginawa nila sayo, kumunot ang noo ko. Hindi ako tulad nila na mananakit para makaganti, siguro doon ako sa makikipaghiwalay at kakaklimutan na lang ang lahat, malungkot kong sabi. Kaya mo bang kalimutan? Tanong niya, hindi ako nakaimik at sakto naman na dumating yung order namin. Grabe yung ice cream, ang laki, kinuha ko at tinikman ko, kakaiba yung ice cream na. Gawa nila, tumango siya, ang sarap. Hindi siya tulad ng ibang ice cream at tama niya, kulang ko pa ito kung tutuusin. Hindi ko na pinansin yung steak kundi nag-focus ako sa ice cream. Hanggang naramdaman kong umiiyak na naman pala ako, pinagpatuloy ko ang pagkain ng ice cream kahit umiiyak ako. Naiinis ako kasi bakit hindi maubos-ubos itong luha na ito, ganito pala ang pakiramdam. Mas masakit pa ito sa nangyari sa amin ni Ivan. Yung sa amin ni Ivan parang kagat lang ng langgam pero itong ginawa nila kagat ng bii namang iiwan ng marka. Kiyekhe. Iniyakan mo ba ako noon ng ganyan? Tinignan ko si Ivan. Hindi, sagot ko habang umiiyak, inirapan naman niya ako. Ouch, sabi niya. Lasing na lasing siya, Kiray. Bakit ba pag nasaktan kailangang maglasing? Kailangan ba talagang uminom? Im-hurt nung umalis si Tara sa buhay ko, pero hindi ako naglasing kundi nagkulong sa kwarto at nagmuni-muni. Mga manloloko sila. Kaya nilang gawin sa akin na niloloko ako harap-harapan. Kaya pala lagi siyang andon, kaya pala lagi niya akong sinusundo pag gusto niya ako makita pag naglilihi siya, sigaw niya. Manloloko sila, nahihiya na ako sa pinaggagawa niya. Enough, bulong ko, nilingon niya ako. Bakit? Bakit hindi mo na lang ako minahal ng tuluyan ha? Bakit inilayo mo ako sayo? Sana hindi ako nasaktan ng ganito, sana mas masasaktan ka sa akin, pinutol ko na siya kasi umiiyak na uli siya. Paano mo alam? Ni hindi mo pa nga sinubukan, sabi niya. Hindi na kailangang subukan dahil alam ko na ang kalalabasan, umiling siya. Paano mo nga nalaman? Bakit alam mo ba ang nararamdaman ko? Ikaw ba ako, nakatingin lang ako sa kani. Ang problema kasi sa inyong mga lalaki, sumusuko na kayo agad ni hindi pa sinusubukan. Minsan din kasi alamin nyo yung nararamdaman namin, I saw it, kiita ko sa mukha mo na nasasaktan ka, dahil nga mahal kita, hindi ko alam kung paano umusbong pero ang alam ko mahal na kita nun. Nakikita mong nasasaktan ako dahil sa mga ginagawa mo, dahil sa pagdedma-dedma mo sa akin, dahil parang di mo ako nakikita tapos napakalamig mo sa akin.
Noong una naman tayong nagkita ay hindi ka ganun, napakakaring mo nga nun tapos nagbago ang lahat. Maybe because I'm not yet ready, maybe because iniisip kong awa lang ang nararamdaman ko sa'yo at mali ka. Sinasabi mong indenial ako pero parehas naman tayong indenial. Pareho lang tayong takot, takot na pag itinuloy ang nararamdaman natin, dahil pareho tayong walang alam sa pag-ibig at natatakot na masaktan natin ang isa't isa, natahimik ako, iyon nga ba ang rason? Takot nga ba kami pareho sa commitment, kaya ba nung inalok ko ng kasal ay nagbago na dahil hindi ko na alam kung ano ang susunod? Kung ano ang gagawin? Hindi na kami nag-imikan at inalalayan ko na lang siya papunta sa kotse, hinatid ko na siya sa kanila at gulat ang magulang niya dahil ako ang kasama niya. Ako pa nga nagpasok sa kwarto niya dahil ang kulit niya at hindi nila mahawakan ng maayos. Mauuna na po ako, nilampasan ko sila, pwede ka bang makausap? Nilingon ko ang mama niya, tumango ako at lumabas muna kami sa bahay. Hindi siya umuwi ng ganyan kalasing, may problema ba siya? Tanong ng mama niya. Meron po pero siya lang din naman ang makakasolusyon yan, sagot ko. Gusto ko kasi siyang tulungan kung may problema siya para man lang makabawi sa mga ginawa ko sa kanya, yumuko siya, saksi ako sa pahirap na naranasan ni Tyra mula sa kanila. Mabuti nga at okay na sila ngayon at hindi na nananakit pa. Nasa inyo naman po kung paano nyo pagagain ang pakiramdam niya, mother knows best ika nga po nila. Heartbroken siya, iyon lang ang masasabi ko dahil gusto ko siya mismo ang mag-open sa inyo, sabi ko, tinignan ako. Sinaktan mo na naman ba siya, ha? Ako? Sa itsura ko bang itong mahilig manakit? Hindi po ako, yung ngit niya po ngayon at hindi lang siya nasaktan noon dahil nasaktan din po ako noon hindi ko malang ipinakita, sagot ko. Kitang-kita naman nung na-interview ka, alam iyon ni Tyra dahil nasasaktan din siya sa nakikita niya sayo. Nasasaktan siya at tinantanong ang sarili kung ano ba ang gagawin niya. Sa ganitong sitwasyon, nag-aalangan kasi siya kung papansinin mo o hindi hanggang pinalaya mo na lang daw siya na hindi malinaw ang lahat, pinalaya mo na lang na puro katanungan ang relasyon nyo, napabuga siya ng hangin. Akala ko nga kayo na talaga dahil sa pagkuha mo sa kanya sa amin at pagtatanggol mo sa kanya ay ipinakita mo lang kung gaano mo siya kamahal, kumunot ang noo ko. Baka kung naging ina ako ay nagtagal kayong dalawa, sana nasubaybayan ko kayo at napayuhan pero dahil nga sa mga nangyari sa pamilya ko ay nakalimutan ko ang pagiging ina, tumingala siya at bumuntong hininga. Love comes in the right time, hihintayin ko na lang kung kayo ba talaga o hindi, tinignan ako at mumiti. Salamat sa oghatid sa anak ko, ingat ka sa pag-uwi dahil nakainom ka din naman, tumango ako at nagpaalam na ako. Iriri paggising ko ang sakit ng ulo ko, nahihilo at naduduwal. Bumangon ako para pumunta sa banyo dahil parang nasusuka ako, naligo na din ako habang nakaupo dahil nga nahihilo ako kaya hindi na ako tumayo. Ay sus! Tignan mo yung itsura mo para kang nirap, sabi ni ate. Sana nga nirepe na lang ako kaysa ganito aray ko, binatukan ako ni mama, kung mararape ka sana ipanalangin mong si Ivan yon hindi kung sino-sino lang, utak mo baliktad ngayon, kumunot ang noo ko, ngayon lang ako kinausap ni mama ng ganito. O bakit? Alam mo ba nakakahiya ka kagabi, hindi ka man lang namin mahawakan ng maayos tapos pag si Ivan ang humawak sayo parang kang estudyante na masunurin inilapag yung kape ko. Ano ba problema mo at ganun ang itsura mong umuwi, tanong ni ate. Knock knock, o Kobe ikaw pala, bakit ngayon pa? Good morning po, gusto ko lang sana sunduin si Tyra kasi hinahanap po siya ni Annie uli na ikuyom ko ang kamao ko. Tyra, babe, hindi ko siya nililingon. Naku, hangover at wala sa mood kaya baka di siya makakapunta, sabi ni mama. Pero kasi po naglilihi si Annie at... Sige, sasama na ako, maliligo lang ako, tumayo na ako at pumunta sa kwarto, habang naliligo tumutulo ang luha ko. Lumabas na ako at aligaga si Kobe na naghihintay sa akin, tinignan ko si mama na nakatingin sa akin. Let's go, kanina pa siya tawag ng tawag, sabi niya sabay labas, naglakad na ako nang hinawakan ako ni mama. Sampalin mo, tumalikod na siya at iniwan akong kunot ang noo. Nakarating na kami sa bahay nila Annie at nadatnan naming mainit ang ulo, umupo ako kahit di pa nila sinasabi. Inabutan naman ako ng juice ng katulong nila, hinarap ako ni Annie na kunot ang noo. Bakit ngayon lang kayo? Alam niyo bang bawal paghintayin ang buntis, may diin diyang sabi, tumaas ang kilay ko. May trabaho ako, busy ako, may ginagawa ako at hindi kita responsibilidad. Nakakapagtaka nga bakit laging hands-on ang boyfriend ko sa paglilihi mo, tinignan ko sila, halatang gulat sila sa sinabi ko. Tera naman, sabi ni Kobe.
Bakit nga ba, Kobe? Pansin ko lang. Ano mo ba si Annie? Bakit mas tutok ka sa kanya kaysa sa akin na jowa mo? Hindi ko maalala kung kailan mo ako kinamusta, hindi ko maalala kung kailan tayo lumabas. Bakit nga ba, nakatingin pa rin ako sa kanila? Di ba sabi ko busy ako, sagot niya. So pag sa ganitong sitwasyon hindi ka busy, tanong ko, hindi siya nakasagot ang ibig mo bang sabihin may kung ano sa amin ang boyfriend mo, singit ni Annie. Wala akong sinasabi, nagtatanong lang ako pero bakit mo natanong? Meron ba? Balik kong tanong kay Annie, nagkaroon ng konting katahimikan hanggang ngumiti siya at umiling. Wala, aaminin ko na papasobra na ako sa request ko at akala ko kasi maiintindihan pero mukhang madamot ka, parang di naman tayo magkaibigan. Nga parang di tayo magkaibigan sa ginawa niyo sa akin, Annie, bakit? Anong ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ako? Kobe, anong ginawa ko sa'yo para lokohin niyo ako? Ha? At hinihintay ko na sabihin niyo patuloy pa rin kayo. Sabihin niyo bakit hindi ko na maiwasang magtaas ng boses. Ikaw ba ang ama? Tanong ko kay Kobe, yumuko siya at nakuha ko na agad ang sagot. Tinignan ko si Annie na nakayuko din. Okay, mukhang ikaw nga. Kailan niyo balak sabihin? Pag lumabas na? Or wala kayong balak sabihin at patuloy lang kayo sa panloloko sa akin hanggang magsawa kayo, dugtong ko. Tara, sasabihin din namin pero pinapatapos lang namin yung paglilihi niya, sagot ni Kobe, natawa naman ako. Tumawa na lang ako ng tumawa hanggang tumulo na ang luha ko at tinignan sila. Ang galing nyo pagkatapos nyo akong gamitin, itatapon nyo ako. Hahaha, the best kayo. The best kayong kaibigan at boyfriend. Bagay nga kayo, sabay ngiti sabay punas ng luha, total gusto nyong tapusin ang paglilihi nyo. Sige, magpapakita ako sa inyo kasi nakakahiya naman. Baka kung ano pang mangyari sa bata isisi nyo sa akin kaya sige. Pupunta-punta ako dito kada day off ko pero sa ating tatlo. Tapos na, tinignan nila ako. Hindi ko natatanungin kung paanong nangyari dahil kahit ano pa sabihin nyo ay niloko nyo ako. Mas okay na din na tapusin natin to kaysa magplastikan tayo, diba? Punas uli ng luha. Sana lang talaga hindi makarma ang anak nyo sa ginawa nyong panloloko dahil sabi nila kung hindi man sa inyo ang karma ay mapupunta naman sa anak, tumalikod na ako. Tyra, tawag ni Annie. Hindi namin sinasadya, nagkainuman lang at biglang may nangyari. Huwag mong sabihin na hindi nyo sinasadya dahil ang anak nyo ang kawawa pagka ganun, walang mabubuo sa hindi sinasadyaan ni. Dalawa lang yan, bago man may mabuo may isa sa inyo ang sinadya o pareho nyong sinadya, nilingon ko sila. Lalapitan sana ako ni Kobe pero pinigilan ko siya. Nasaktan na ako, kahit ano pang sabihin nyo o pagko-comfort nyo ay nasaktan na ako, at wala na kayong magagawa kundi hintayin na humilom ito, tinignan ko si Annie. Mauuna na ako, tumalikod na ako at naglakad palabas, mabilis na tumulo ang luha ko. Punas lang ako ng punas hanggang may mabunggo ako at titingalain ko sana nang biglang iniyuko niya ako at isinandal sa dibdib niya. Umiyak ako, umiyak ng umiyak. Iba pala ang pakiramdam pag nagtitimpi ka. Hindi mo kayang saktan yung babae dahil kaibigan mo siya. Iniisip mo din yung bata sa tiyan niya kaya ang hirap magtimpi, ang hirap na hindi mailabas ang galit. Punch me, pakawalan mo iyan, sabi niya. Hindi ko sana gagawin pero hindi magtigil ang katawan ko sa panginginig kaya pinagsusuntok ko ang dibdib niya. Patuloy lang ako sa pagsuntok, Ivan, hindi ko alam kung sino man itong tumatawag pero sinagot ko pa rin at ang mama ni Tyra. Sabi pumunta ako sa lugar daw na ito at puntahan ang anak niya tapos ibinaba agad ang phone kaya napaisip pa ako kung pupunta ako o hindi. Pinuntahan ko siya at nakasalubong ko siyang umiiyak habang nakayuko. Ramdam ko ang panginginig niya at alam kong galit ito na hindi maipalabas kaya sinabihan kong suntukin ako dahil kas makakabuti din ito sa kanya. Pinagsusuntok niya lang ako ng pinagsusuntok hanggang mapansin ko sila Kobe at Annie na nakatingin, nasa labas pa kasi kami ng bahay nila. Sa mukha nila mukhang natuldukan na ang issue, sa kanilang tatlo, nakatingin lang sila sa akin at nang lalapit ang kaibigan niya ay umiling ako. Sa sitwasyon ni Tyra ngayon mukhang hindi maganda kung kakausapin pa nila, mas okay nang saluhin ko na lang lahat ng galit niya. Nang matapos niya akong suntok-suntukin ay nakayuko pa rin siya at inalalayan kong pumasok sa kotse. Sumandal siya sa may upuan habang nakapikit, hinayaan ko siya at inandar na ang sasakyan saka umalis na sa lugar. After nung hinatid ko siya sa kanila ay wala na ako balita sa kanya,
maski sa trabaho namin di na siya pumasok hanggang nag-resign na ako at nagpatayo na ng sariling business. Gulat na gulat niya si Emmy, Raven kung bakit ito ang pinili kong business, sinasagot ko na lang na mas patok ito ngayon pero may isang rason kung bakit ito ang pinili. Umaasa akong balang araw ay pumasok siya dahil mahilig naman na siyang mag-bar, bar ang pinatayo ko. Hindi basta-bastang bar kundi high class ito pero pwede sa lahat kahit high class. Kinausap ko din si Emmy, Raven na bumalik sa akin at tulungan ako sa pamamalakad nito. Nakabantay ka na naman dyan sa mga monitor mo, tinitignan ko kung baka mapadpad si Tyra sa barko. Raven bigla-bigla na lang kasi siyang hindi na nagparamdam, ganun uli nung nakaraan. Minsan naisip ko nang ipahanap ko siya, sabi ko. Ang taong nasaktan at nawala ay mahirap talagang hanapin yan, hintayin mo na lang nakusa kayong pagtagpuin, sagot niya, paano pag di bumalik, tanong ko. Ibig sabihin hindi ikaw ang para sa kanya, napabuga ako ng hangin. Sinunod ko nga yung sinabi ni Emmy, Raven ang maghintay at lumipas ang araw, buwan at taon ay hindi na siya bumalik. Mukhang tatanggapin ko na hindi na talaga kami para sa isa't isa, nag-focus na lang ako sa business ko. Tabi, napaharap ako sa sumisigaw at late na ako nakailag kaya tumama siya sa akin, hinawakan ko ang paa ko. Tinignan ko yung tao na nakadapa at iniinda yung pagkabagsak niya. Sabi kasing tabi, sigaw niya, napataas ako ng kilay. Miss ikaw na nga bumangga, ikaw pa ang galit, pagalit siyang lumingon sa akin. Pakiramdam ko tumigil ang oras para sa akin, tignan mo nga naman kung kailan binitawan mo, doon naman siya darating sa buhay mo. Ikaw pala, sabi ko, tumayo siya at napahawak sa bandang likod niya. Mukhang kaya mo namang dalhin ang sarili mo sa hospital, kaya ikaw na bahala sa sarili mo, aalis na ako. Busy pa ako, umangkas na siya sa bike niya, kaya hinawakan ko agad ang braso niya para mapangiwi, may tama pala yung siko niya. Aray! Hanggang ngayon ba mapanakit ka pa rin? Hindi ko maiwasang umiti, ang lalim ng hugot niya. Hanggang ngayon ang sungit mo sa akin, inirapan ako. Sige na, pareho naman tayong nasaktan at malayo naman sa bituka, kaya mauuna na ako, mabilis niyang ipinedal ang bike niya, hanggang ngayon lumalayo ka pa rin sa akin. Hanggang kailan ka titigil sa paglayo? Hanggang kailan? Maaga akong pumunta sa bar para asikasuhin, wala kasi si Emmy, Raven, dahil busy siya sa honeymoon niya kung kailan tumanda doon siya nakakilala ng para sa kanya, hindi mo talaga masasabi kung kailan darating yung tao para sayo. Sir okay na po ang lahat, tumango ako. Sir may mga aplikante tayo, pinabalik ko sila ng ganitong oras para kayo mismo ang mag-hire sa kanila kasi iyon ang sabi ni Emmy, Raven, sabi ng manager ko. Sige, papasukin mo sila, tumango siya, at iniwan yung mga resume nila sa mesa ko. Tinignan ko isa-isa at mukhang matitino naman hanggang may napansin akong pamilyar. Ano nangyari dito sa taong to? Pumasok na sila at tinignan ko sila isa-isa hanggang napunta ako sa pamilyar na tao, ngumiti siya at napakamot ng ulo. Hinir ko silang lahat at binigyan na sila ng uniform para mag-umpisa na, trainee pa lang sila ng 1 linggo tapos after nun mag-process sila ng mga requirements. Ano nangyari sa'yo? Ipinaiwan ko muna siya, si Kobe. Nakakarma, sabay iling. Simula nung inamin ang lahat sa papa ni Annie ay bumagsak na ang lahat sa akin, hindi niya ako tanggap at pilit niyang inilayo si Annie. Mabuti na lang talaga ay sa akin sumama pero kapalit nun ay itinakwil niya siya, kahit buntis pa ito, hindi pa siya nakontento, siniraan niya pa ang kumpanya ko at sa lahat kaya nalugmok ako hanggang unti-unti naubos kaya heto ako. Back to start uli at nagsusumikap para sa pamilya ko, tumango ako, hindi ko alam na ganito ang nangyari sa kanila. Nagtataka lang ako kung bakit hindi siya tanggap. Mayaman naman si Kobe noon siguro may rason ang ama Annie para hindi tanggap. Bakit di ka magtrabaho sa mas mataas na pwesto? Nakapag-aral ka naman, sabi ko, umiling siya na parang dismayado. Hinaharaan lagi ng ama ni Annie kaya ito na lang ang choice ko, sagot niya, kung kailan ka naman nagkapamilya doon ka pa magigipit. Buhay nga naman, napaka mapaglarong buhay. Kamusta, hindi ko inaasahan na ganito ang business mo, ngumiti ako. Dahil lang naman sa isang tao kaya ito tumayo, nakatingin lang siya sa akin. Kamusta na siya, tanong niya. Wala akong alam, minsan ko lang siya nakita, pero nagsungit tapos wala na. Tanggap ko na hindi siya para sa akin, napabuntong hininga na lang ako. Ano ka ba, sabi nga nila it comes to the right time, tumango ako. Nagpaalam na siya at trabaho na, ako naman ay nagtrabaho na dahil balak kong hindi pumasok bukas.
Dadalawin ko kasi ang magulang ko bukas, ika-5 years death anniversary nila kasi bukas kaya hindi ako papasok. Alas 12 na ako ng gabi natapos, tinignan ko ang monitor ko na punong-puno na naman ang barko. Nanunood lang ako nang may mapansin akong may nagkukumpulan, parang may away. Lumapit na ang mga bouncer ko para sitahin sila, kaya na nila yan. Tumayo ako para umuwi, kinuha ko yung bag ko at papatayin ko na yung monitor ko nang may mapansin ako na pamilyar, tinignan ko ng maigi at parang si Tyra. Nanlaki ang mata ko, lumabas ako at pinuntahan yung kumpulang tao. Sir, yung bagong hire at yung customer natin nag-aaway, napabuga ako ng hangin. Grabe ang nangyari dahil sa away nila lahat ng customer ko ay umalis at ang daming nabasag. Kaharap ko sila ngayon si Tyra at Kobe. Hanggang ngayon nagtuturuan pa rin sila kung sino ang may kasalanan sa kanila sa nangyari, worth of damage. Millions, sabi ko sa kanila, hindi sila nakaimik. Ang malala sinasaway na nga kayo, hindi pa kayo magtigil sa kakaaway nyo. Ano ba kayo batang mga gangster? Ang laki ng perwisyo na ginawa nyo, alam nyo ba yon at pwede ko kayong ipakulong sa ginawa nyo, tinignan nila ako. Sorry Ivan, unang araw ko palang tapos trainee pa ganito na agad ang nangyari, sabi ni Kobe. Stop acting na nagtratrabaho ka talaga pwede ba, inis na sabi ni Tyra. Stop acting na alam mo naman ang kanyang buhay para sabihin mo sa kanya yan. Tyra, ang buhay nagbabago at yung inaakala mong mayaman na tao ay mahirap na ngayon at naghahanap ng buhay pero sa ginawa mo inalisan mo siya ng karapatan. Hindi pa rin makamove on? Ikaw lang ang broken dito sa mundo at ganyan ka makareact. Sanan? Kinakarma na nga sila, wag mo nang dagdagan dahil yung bata ang kawawa pag walang makain. Please, tama na. Move on na tayong lahat, nag-uumpisa na tayo bagong daan at kung ayaw mo pa rin at mananatili ka sa nakaraan then go. Solohin mo, wag mo kami idamay, naiinis na ako, sa tagal kong naghintay, sa tagal kong umasa at ngayon nagsisimula uli ako sa kanaman ganito. Kobe, napatingin kami sa taong may karga na bata at hingal na hingal. Ani, nilapitan siya ni Kobe, kinuha yung anak. Ngayon ko lang nabasa yung text mo, huminto siya sa pagsasalita nang makita kami. Boss ko si Ivan tapos yung nakaaway ko si Tyra, napaawang ang labi niya. Malaki ba ang nabasag nyo? Tanong niya, tumango si Kobe. Paano na? Anong, chill, hindi ko na ipapabayad pa, sagot ko. Mananatili din sa trabaho si Kobe kasama si Tyra, nanlaki ang mata ni Tyra na tumingin sa akin. Bakit kasama ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang magbabayad ng mga nabasag nyo, napanood ko bawat anggulo at ikaw ang may mali kaya magtratrabaho ka dito, hindi sa labas kundi dito kasama ko sa office dahil baka madagdagan pa ang babayaran mo pag sa bar ka magtratrabaho. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit ako lang? Kasama siya sa nakabasa, ikaw ang nauna Tera, no more chats. Bukas ka na magsisimula at maaga kang papasok dahil kasama kitang maglilinis sa mga kalat mo, tumayo na ako. Tutulong na lang ako sa paglinis, pahabol ni Kobe. Sige, ikaw bahala. Makakauwi na tayong lahat para makapagpahinga na at sana kalimutan na ang mga nangyari ngayon dahil ayokong naapektuhan ang business ko sa pansariling galit nyo, tinignan ko si Tyra na inirapan ako. Lika na at hatid kita, dugtong ko. Hindi na pamamatigas niya pero hinila ko siya at lumabas na, isinakay ko na sa sasakyan. Bakit ka ba namimilit, inis niyang sabi. Dahil sumusobra ka na, inis ko ding sabi para matamimi siya. Susunduin kita bukas sa ayaw at sa gusto mo, madiin kong sabi, inihatid ko siya na tahimik kami hanggang makauwi. Pinagbuksan ko siya ng pinto, sakto naman na lumabas ang mama niya. Lumapit siya sa amin at hinarap ko siya. Nag-iba na din pala sila ng tirahan at mabuti na lang ay namemorya ko ang daan. Mauuna, pumasok ka muna, seryosong sabi, kumunot ang noo ko, hindi na yaan ni Zero, papasok siya sa loob, madiin niyang sabi at nauna na siya kaya sumunod na kami, mukhang hindi na ako makakatulog nito dahil madaling araw na. Basta tungkol kay Tyra nagugulo ang buhay ko, haiisast. Umupo kayo, nauna na siyang umupo kaya umupo kami. Binibenta ko siya, bilhin mo na, napaangat ang 2 kilay ko sa sinabi niya, ang bilis din ng tibok ng puso ko. Manaman, manahimik ka, para sayo din ito at naawa na ako sayo. Dahil sa kagagahan mo at hindi ko alam kung saan nagpunta yung pinag-aralan mo sa utak mo, ano ba pinag-usapan nila? Binibenta ko siya kapalit ng bayaran mo lahat ng utang niya, sita ni Tyra. Ano gusto mo? Tumakbo ng tumakbo habang buhay. Magtago lagi ganun ba? Tyra, hindi na ako magtatagal sa mundo baka nakakalimutan mo. Umiyak na yung mama niya.
Dahil lang sa nasaktan ka nagkaloko-loko na ang buhay mo. Hindi ikaw ang dapat magdusa anak kundi dapat yung nanakit at hindi lang si Kobe ang lalaki sa mundo at alam ko siya lang nagbigay ng importansya sa'yo pero nagmamakaawa ko sa'yo, ibalik mo na ang Tyra na anak ko, iyak niyang sabi. Ivan, kunin mo na siya basta bayaran mo yung utang niya. Ikaw na bahala sa kanya pero wag mo sanang sasaktan, kung gagawin mong katulong sige. Okay lang basta matapos na ang trabaho niya dahil ayoko nang makita pa siyang ganito ka-miserable. Hindi ko alam na ganito ang sitwasyon ni Tyra. Ang daming nangyari dahil sa panlolokong iyon. Maheto na po yung damit ni Tyra, yung kapatid ni Tyra. Ate naman, mawag namang ganito, pakiusap ni Tyra. Hindi. Tama na ikaw yung nasusunod, hinayaan kita dahil nasaktan ka pero hindi ko kayang makita pang sinisira mo ang buhay mo kaya mas okay na ito dahil mas tiwala pa ako kay Ivan kaysa sa ibang mga lalaki dyan. Sige na, alis na kayo. Bukas ko na ibibigay yung detalye para sa utang niya Ivan, alis na dalhin mo itong gamit niya, binuhat niya at ibinigay sa akin sabay tulak sa amin palabas ng bahay tsaka isinara yung pintuan. Simula nung ibenta ko at binayaran ni Ivan ang utang ko ay nagbago na ang buhay ko, tulad ng usapan namin na magtratrabaho ako sa bar niya kasi nga kailangan ko pa rin bayaran yung mga nabasa ko. Hindi porke pamamay-ari na ako ni Ivan ay magiging buhay-hayahay na ako, baka nakakalimutan yung ibinenta ako at iyon ang kabayaran. Pwede bang mag-day off bukas? Tanong ko sa kanya. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong niya. Wala gusto ko lang mamasyal, sagsa ko, tinignan ako bahagya, tapos ay ibinalik sa ginagawa iya. Sige Tara, ha? Kumunot ang noo ko, sabi ko ako, bakit kasama ka? Tanong ko. Gusto ko din mag-day off, edi magkanya-kanya kami hindi yung sinabi niyang Tara. Okay pero mag-iba tayo ng lakad nilingon niya uli ako. Bakit ba? Sasama ako sa'yo, napakamot ako ng ulo, ito na naman kasi siya na ang kulit. Hindi pwede, mabilis kong sagot, nakatingin lang siya sa akin. Bakit kasi sasama ka pa? Mamasyal lang naman ako, nakatingin pa rin sa akin, napabuga ako ng hangin. Okay sige, wala naman na ako magagawa, gusto ko lang naman magmuni-muni sa dagat. Saan mo gusto? Libre ko o diba, yan ang iniiwasan ko yung pakikialaman niya ako. Ikaw na bahala basta sa tahimik dahil gusto kong makapagmuni-muni, sagot ko, tumango siya at kinuha yung phone niya. Kinabukasan maaga kaming nagbiyahe para daw hindi masyadong mainit, tahimik lang kami hanggang makarating sa lugar. Nagulat ako sa pinuntahan namin, hindi ko inaasahan na ganito kaganda at katahimik yung lugar. Maririnig mo na lang talaga yung hampas ng alon, nilingon ko siya na nakamasid lang sa tubig. Tumingin siya sa akin kaya agad kong iniwas ang tingin ko. Pumunta muna kami mag-check-in at nag-shower na muna ako, bumaba na din kami para kumain habang nakatanaw sa alon. Natapos na kaming kumain at nagpaalam ako na maglalakad muna ako dahil maaga pa naman at hindi pa gabi. Sasamahan niya daw ako dahil gusto din niyang maglakad-lakad, tahimik lang kaming naglalakad at in-enjoy yung katahimikan. Umupo ako sa sand at hinarap yung dalampasigan habang siya ay nakatayo lang sa tabi ko na nakapamulsa pa ang dalawang kamay. Alam mo ba, minsan ko nang binalik magpaakamatay pero gusto ko sa ganitong lugar masyado akong nasaktan sa nangyari at nahirapan akong mag-move on na lang pero hindi ko kinaya kaya ang ginawa ko ay nagwalwal ng nagwalwal hanggang napadpad ako sa sugal. Noong una ay okay pa pero nung tumagal nalulong na ako kaya panay takbo na lang ang ginawa ko. Gusto kong bumalik sa dating ako pero hindi ko na alam kung paano. Hindi ko napapansin nahihirapan na din pala ang pamilya ko sa akin dahil maski sila ay damay sa kalokohan na ginagawa ko. Pasensya na kung nadamay ka pa nangyari sa akin. Hindi ko lang talaga alam kung paano bumalik at magsimula dahil magulo ang lahat na nabuga ako ng hangin. You can start a new beginning now. Umpisahan mong buuin uli ang sarili mo katulad ng kalimutan ang lahat. Ibaon mo na sa limot yung sakit at wag nang balikan pa. Mas okay na pagtuunan mo din ang sarili mo at ang pamilya mo, sabi niya, pahilumin mo ang sarili mo Tyra. Matuto ka sa pagkakamali ng iba at ng sarili mo, dugtong niya. May konting katahimikan bago siya nagsalita uli. You're free, kumunot ang noo ko, ano pinagsasabi nito? You're free to go, hindi mo kailangang magtrabaho sa barko, o hindi mo kailangang bayaran yung mga nagastos mo o yung utang na pinangbayad ko, tiningala ko siya na nakatanaw pa rin sa may alon. Gaya ng sabi ko noon, ayokong ikulog kataong tulad ko, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko sa pagkasabi niyang iyon. Next page, malaya ka Tyra,
hagilapin mo ang sarili mo at magpahilom basta ba wag mong balaki na magpakamatay dahil susunod ako, biglang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Kung sakali man napagtagpuin ulit tayo ng panahon at pareho pa rin tayong walang pamilya, siguro naman okay lang na maging tayo na doon dahil mukhang tayo talaga ang para sa isa't isa. Ngumiti siya at binasa ang labuy, umiiyak ba siya? Pero kung pagtagpuin tayo na masaya na sa piling ng iba, pakiusap ko sa'yo magpanggap kang di mo ako kilala. Nag-crack na yung boses siya at tama nga ako, umiiyak siya. Ivan tumingala siya at pasimpleng pinunasan ang luha niya. Okay ako, ayoko lang nakikita kang malungkot. Gusto ko makita uli yung ngiti sa labi mo maski, hindi ako ang nagbibigay nun, tinignan niya ako at mumiti. Bago kita iwan dito gusto kong sabihin muna sa'yo to, huminga ng malalim. You're the first love and that will never die. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Nakatanaw lang ako sa kanya hanggang nawala na sa paningin ko. Akala nagbibiro siyang iiwan ako, bumalik ako sa room namin at wala nga siya maski ang gamit niya. Nag-iwan pa siya ng pera at note na enjoy and smile. I'm so happy na nakilala ko siya na sa kabila ng lahat ng nangyari ay nabago ko siya ng ganito. Mumiti ako at pinunasan ang luha ko. Promise ko babalik akong may ngiti sa labi at kung magkita man tayo ay magpapasalamat ako sa lahat ng tinulong mo sa akin dahil kahit hindi na tayo mag-asawa ay hindi mo pa rin ako pinabayaan hanggang sa huli. After 3 years tinupad ko ang pangako ko, I'm fully healed and kababalik ko nga lang galing abroad. Yung perang inwan niya ay ginamit ko papuntang abroad at doon naghanap ng daan hanggang may kumapit sa akin at nag-alok ng trabaho, hindi na ako tumanggi. Naging maganda ang takbo ng buhay ko doon, napromote ako hanggang nakapagtayo ako ng sarili naming bahay at nakabili ng lupa para sa akin at sa kapatid ko. Ang pinakamaganda ay nakapagtayo ako ng branch dito sa Pinas sa tulong ng amo ko. Umuwi ako para i-manage na iyon at para na rin makasama ang pamilya ko. Nakita ko na agad ang sundo ko at nang kakaway sana ako ay may bumunggo sa akin. Mabuti na lang napakapit pa ako sa kanya pero ang awkward hiposyon namin. Tite, iyon lang sinabi at binitawan ako, kumunot ang noo ko at iniisip na pamilyar yung boses. Napakurap ako ng ilang beses hanggang maalala ko si Ivan. Ivan, huminto siya at hinarap ako, inalis yung shade niya at tinignan ako. Hi, ngumiti siya kaya ngumiti akong sobrang lawak. Kiyas.